What is up guys, Heath here and kakatapos lang nung ride natin gamit tong motor. Si Kala, ang ating motor na natumba nung isang araw. Medyo may gasgas yung baba niya kasi wala pa siyang crash guard nun. So ngayon meron na. So nakabit na natin. And lalagyan natin siya ngayon ng auxiliary light. So this is an accessory from Future Eyes. Wireless switch auxiliary light. So bago natin siya ikabit, i-unbox muna natin. So mabilis na unboxing lang. Let's see. Very quick unboxing. Tada! Meron siyang sticker. Warranty card and instruction. So sobrang dali lang raw na ito ikabit. Kaya ito yung binili natin. And kasi itong motor natin, itong Kymco DTX 360, wala siyang mapaglulusutan or mahirap ilusot yung mga wires. Kaya ang binili natin is yung wireless na switch na. So nakuha natin to ng 4,600. Wow, medyo malaki siya and maganda. Ito yung switch nya. So dahil nga wireless, so wala siyang kahit anong nandyan. So mamaya ikakabit natin yan. Ito yung mismong ilaw. Bah, ganda, ang bigat. Metal, aluminum. Nice. Ito yung ilalim. Ito yung gilid. Ito yung ibabaw. Tama ba? Kahit saan siya. Pwede siya dito sa ibabaw ikabit. Pwede siya dito sa ilalim ikabit. Ganda. So nakaka-wire na lahat. Base dun sa mga napanood ko. So ito siya. Ayan, nakikita nyo. Ganda. Medyo may kalakihan. This is a COB light. Kagaya siya nung mga LED na ginagamit sa photography. Pareha siya nun. Pero ito, hindi masyadong sensitive or hindi masyadong precise yung color temperature ng mga ganitong ilaw. Pero pwede rin naman to na gamitin mo sa photography, yung mga ilaw na hindi siya calibrated. Yun pala yung term, hindi calibrated yung color temperature ng mga ganitong ilaw kumpara dun sa mga ginagamit sa photography. Pero pwede mo naman gamitin yung mga ilaw na mabibili mo or kahit anong klaseng LED. I-correct mo na lang sa camera yung color temperature nya. Lalo sa photography, hindi ganun kaselan yung mga ganyan. Ang haba ng wire nito So ayan, ito yung balas nya. 2024. Anong ibig sabihin nun? Tapos aluminum din. Tapos ito, tatlo lang yung wire nya. So ikakabit mo to sa battery, itong dalawa, positive, negative. Tapos ito, ikakabit mo to doon sa start or sa ignition. Tapos ito, control para doon sa remote. So ayan lang siya. As in, ito lang yung mismong ilaw. Ito yung mga mounting ng switch. So pwede mong ikabit kasi yung switch kung saan mo gusto. Pwede kasi dito sa side mirror or pwede dito sa may handle grip. So pag-iisipan natin kung saan natin siya ilalagay. Ito naman yung mount ng mismong ilaw. So ang dami niyang iba't ibang klaseng mount. Meron pa siyang kasamang glue or thread locker para sa pag-lock nung mismong ilaw natin. May kasama siyang Allen key na dalawa. Tapos yung mga screw na stainless. Meron pa dito. Ang dami Nice. Ano to? Mga accessories ng ilaw. Ito yung para sa switch. Para sa switch ba to? And then meron siyang mga kasamang mga cable ties. So wala ka nang gagawin talaga dito masyado. I-layout mo lang to. Ikakabit mo lang. And then ilalagay mo lang tong connection nya. Tapos yun na. Since wireless siya, madaling ikabit yung switch. So ikakabit ko na siya ng mabilis lang. Okay, syempre kalasin muna natin to para makita natin kung saan natin siya ilalagay or i-layout yung mga wirings. Kalas na yan. Tada! Meron yang screw dito. So kalasin lang natin. Meron yang push pin, dalawa. So push nyo lang. After nyo i-push, scrape. Yan, ganito yung push pin nya.
Tanggalin mo lang yan. Tapos after nun, syempre, makatak mo na to. Tada! Tada! So yan, binasa ko yung instruction. Tama, ikakabit lang tong dalawang wire, yung positive dito sa red, and then yung negative sa black. Tapos ito, yung white na wire, ikakabit mo siya sa either white, yellow, or blue wire na makikita mo doon. Tapos ayan. So i-layout na muna natin siya bago natin hanapan yung pagkakabitan nito. So ang gagawin kong diskarte, kakalasin ko muna yung mismong ilaw. So ayan, natatanggal naman siya. Poop. Tapos ito na yung mismong ilaw niya. So titingnan ko muna kung saan siya magandang ilagay. So pwede mo siyang ikabit yung ibabaw sa ilalim or yung ilalim sa ibabaw. Pero meron siya nito, yung side na hindi mo gagamitin, pwede mong ilagay ito, tong part na to na merong caution na nakalagay na hot. Tapos ito yung nasa ilalim niya, ito yung ikakabit natin doon sa mismong bracket natin sa motor. Ayan, nakabit na natin to. Ito naman yung ikakabit natin para naman maikabit natin siya dun sa bracket. Kakabit na natin to dito sa ating bracket. Something like that. Di ba? Ayos. Kabit na natin. Pero hindi pa yan fix. I-fix pa natin siya. Ayusin muna natin yung wiring. Okay, naikabit na natin siya pero hindi pa siya fix na fix. Kasi babaguhin pa natin yung alignment niyan. Pero so far gumagana naman siya. Sobrang dali lang niya ikabit. Ang hahanapin mo lang is yung kakabitan mo dito or yung lulusutan mo ng wire niya dito sa ilalim. Pero ayos na ayos naman. Nailusot ko naman siya dito. Gawan mo na lang ng paraan kung paano. So nakakabit na yan. 3 wire lang yung ikakabit mo. Isa sa battery na positive, isa sa negative ng battery. Tapos yung isang wire na puti, ilalagay mo siya sa color white, color blue, or color green. So nilagay ko siya sa white. Tapos ayan, okay na siya. Ito yung pinaka remote nya. So tingnan nyo, kapag clinic ko to, isang press, ito, tada, yellow, white, ito yung dalawa. Tapos babalik siya sa yellow and white. Tapos yan yung dalawa. Yung yellow, yan yung low beam nya. Tapos ito yung blinking, yan, fast blinking sabay. Tapos left right blinking sabay. Yan. Tapos pag prinas mo to ulit, babalik siya ulit dun sa low beam. Para patayin, hold mo lang yung isang button niya, yung ito, yung para siya i-on. Para patayin na, i-hold. Pero kapag bubuksan mo, one press lang, bukas na siya agad. So ang galing. So ayun, tapos na. So hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagbalik ko nito, pero ganun lang siya kadaling ikabit. Kasi nga wireless. So ayusin ko na lang yung mga wiring niya dito, tapos ibabalik ko na lahat ng mga binaklas ko. Sa susunod ko na lang ipapakita sa inyo yung lakas nitong ilaw na to. Pero I'm sure marami na nun gumawa dito sa YouTube. Pero wala pa akong nakita na pinakita kung paano siya ikabit at kung gaano siya kadali talagang ikabit. So bagay na bagay siya sa mga motor na katulad nitong motor natin na Kymco DTX, kasi wala siyang or mahirap siyang hanapan ng switch or bagayan ng ilalagay na switch para maikabit mo yung mga auxiliary light. So siguro pwede pa akong bumili ulit ng isa pang ganito kung gusto ko pa ng maraming ilaw, kasi sobrang dali lang niya ikabit. Pero pwede na to, malaki naman siya and maganda yung reviews na ito. So yun lang, ito yung ginagamit nating motor again sa mga adventure natin dito sa Luzon. Kasi ito yung motor na very capable na magdala ng mga equipment na ginagamit natin for photography. So yun lang para sa video na to. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Mabuhay! Ito yung switch niya. So dito ko siya nilagay. Sobrang dali lang. Naka double sided tape lang yan. And mukhang hindi naman siya gagalaw o matatanggal basta-basta. Tapos ito may tape din. So nilagay ko lang siya dyan. Tinanggal ko lang yung handle grip. Tapos ayan na. So, sobrang dali. Ayan, oh, ang linis. Wala siyang kahit ano. Ayos, di ba? Ganda. So, naisip ko rin palang kabitan tong crash guard ng protection niya. Kalahin yun, protection ng crash guard.
Wow. Laglag. Mukha namang ayos. So, kakabit natin yan dito. Hehe.